Fatima woke up in the morning with a heavy heart. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog kagabi. Dalang huli niyang maalala ay umiyak lang siya ng umiyak habang nakadapa sa kama. Hindi nga siya nagawa pa magpalit ng damit dahil diretso na siyang sumalampak sa higaan. Mabigat ang loob niya at parang wala siyang ganang pumasok sa trabaho. Pero kailangan niyang bumangon at na makaalis na rin siya sa pamamahay ni Hendrix. Bumalikwa si Fatima sa higaan at kinuha ang tuwalya saka pumasok ng banyo. Habang sinasabon niya ang kanyang katawan, ay bigla na namang sumagi sa isipan niya ang nangyari kagabi. Masamang-masama talaga ang loob niya sa lalaki dahil hindi niya akalaing pagsasabihan siya nitong desperada. Muli na namang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Napaka-emosyonal na talaga niya. Bakit nga ba labis siyang nasasaktan sa pagtatalo nilang dalawa ni Hendrix? Pagkatapos si Fatima na maligo, ay nagmamadali siyang nagbihis dahil ayaw niya maabutan siya ng lalaki. Ayaw niya makita ang pagmumukha nito, kaya kailangan na agad siyang makaalis ng mansyon. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan at tinungo ang malaking pintuan ng bahay. Akala niya ay wala na makakapansin sa kanya, ngunit nang buksan na niya ang gate ay tinawag siya ni Aling Remy. "Ma'am, aalis na po ba kayo? Hindi na po ba kayo kakain?" Tanong nito. "Hindi na po, manang. Doon na lang po ako kakain sa karinderya na malapit sa pinagtatrabuhan ko." Mahinahong sagot ni Fatima at saka nagpatuloy sa paglabas. Pasado 8:00 pa naman, kaya hindi pa siya mahuhuli sa trabaho kahit na mag-commute lang siya. Buti na lang at agad siyang nakasakay ng taxi at hindi siya natagalan sa paghihintay. Pagdating ni Fatima ng bangko, ay dumiretso lang siya sa kanyang teller desk. Wala pa si Kay at mga kasamahan niyang teller. Kaya kinuha muna niyang kanyang cellphone at nag-login sa kanyang Facebook account. At nang may biglang nag-viral na post, ay she was tagging it. Mabilis niyang tiningnan kung ano yon. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, na makita niya ang video na nakikipagsayaw siya kay Adrian. Hindi niya alam kung sino kumuha noon at ang nag-post din ay hindi niya kilala. Doon siya mas lalong nabigla sa caption, "Newlywed woman flirted with another guy on someone's birthday party." Naiirita si Fatima sa salitang flirting. Ang post na yon ibinabatikos at inulanan ng maraming negative comments. Bukod pa rito, marami nag-share ng post kaya nag-viral kaagad. Samut-saring emosyon ang nararamdaman ni Fatima. Naroon ang galit, inis, lungkot at pagkadismaya dahil sa nag-viral na video. Ngayon lang niya mas lalong napatunayan kung gaano kagulo ang buhay ng mga mayayaman. Dati mapayapa naman ang kanyang buhay, ngunit simula nung tanggapin niyang alok ni Hendrix ay nagbago na ang lahat. Ayaw na niyang ganitong sitwasyon. Ngunit ano magagawa niya? Gayong nakatali siya sa isang kasunduan. Kung bigla din naman siyang umurong, paano niya mababayaran ng pera na gamit niya sa pagpapaopera ng kanyang ama? Mas lalo din siyang mahihirapan kung sakali at higit sa lahat, mamomroblema. Dahil paano na lang ang maintenance sa gamot ng kanyang ama? Dahil sa labis sa pag-iisip ni Fatima, ay hindi niya namalayang dumating na pala si Naki at iba pang mga kasamahan niyang teller sa bangko. "Mars, ano nangyari? Ang lalim yata ng iniisip mo?" Tanong ng kanyang kaibigan. "At saka ba't namumugtay ang mga mata mo?" Umiling lang si Fatima. Ayaw niya magkwento. Baka bibigay na naman siya at malalaman pa ng lahat ng totoong sitwasyon nilang dalawa ni Hendrix. "Mamaya na tayo mag-usap, Mars. Okay lang ako." Mahina niyang tugon. Sa isip ni Fatima, siguro hindi pa nalaman ng kanyang mga kasamahan maging ang kanyang kaibigan ang tungkol sa nag-viral na post. Kung maaari lang sana niyang burahin yun, pero kalat na kalat yun sa social media. Dalangin na lang niya na sana hindi to umabot sa kaalaman ng kanyang mga kapatid sa probinsya. At sigurado magtataka mga yon. At kapag nalaman ng kanyang mga magulang, ay tiyak na yung mag-aalala mga yun sa kanya. Lumipas ang mga oras at lunch break na nila, kaya mabilis na niyang niyaya si Kay na pumunta na ng karinderya upang kumain dahil sobrang nagugutom na siya, lalo't hindi siya nag-agahan kanina. Nang makaupo na sila sa loob, ay muli siyang tinitigan ng kanyang kaibigan. "Mars, anong problema? Umiiyak ka ba kagabi? Bakit naman? Ano nangyari sa birthday party na dinaluhan niyo ni Hendrix?" Sunod-sunod na tanong ni Faye sa kanya. Ganito naman talaga to kung magtanong, parang investigador.
Not in good terms kaming dalawa ni Hendrix, Mars. Ayoko makita siya. Ayoko makausap siya. Galit ako sa kanya. Nag-away na naman ba kayo, Mars? Akala ko ba maayos na kayo? Naguguluhang tanong ni Kay. Saglit lang, Mars ha, at may papakilala ko sa'yo. Wika ni Fatima, at saka nito binuksan na kanyang Facebook account at hinanap ang nag-viral na video. Ngunit hindi na niya makita yon, at kahit yung anonymous na nag-post ay hindi na rin niya ma-search. Ano ba kasing hinahanap mo dyan, Mars? Tanong ni Kay habang sumusubo ito ang pagkain. Hindi mo ba nakita yung video na nag-viral sa Facebook, Mars? Tanong ni Fatima sa kanyang kaibigan. Ay naku, hindi. Alam mo naman ako, minsan lang nagpe-Facebook. Bakit? Ano ba yon? Ikinuwento ni Fatima kay Kay na ang tungkol doon sa video at ang lahat na nangyari sa party kagabi. Hindi niya mapigilan magiging emosyonal habang isinasalaysay niya kung paano siya pinagsabihang malandi ni Hendrix. Mars, baka nagselos lang yung tao dahil nakikipagsayaw ka sa iba. Wika ni Kay. Nagselos? At bakit magseselos siya? Ano namang pakialam niya? Siya pang galit? Gayon siya naman yung masayang nakikipagsayaw doon sa kaibigan niya. Pagmamaktol na wika ng dalaga. Oy Mars, parang iba na yan ha. Sa tingin ko pareho kayo nagseselos ni Hendrix. Aminin. Panunokso ni Kay at parang kinikilig pa to. Shut up, Kay. Hindi ko gustong lalaking yon. Naiinis nga ako doon eh. Ayoko siya makita. Kaya sa apartment mo na ako uuwi mamaya. Aniya. Hay nako, bahala ka nga Mars. Tara na at babalik na tayo sa trabaho. Habang naglalakad silang dalawa ng kanyang kaibigan papasok ng bangko, ay biglang nagriring ang cellphone ni Fatima. Naglidaman niya tong kinuha sa bag at baka ang nanay niya ang tumawag. Ngunit na mabasa niyang pangalan ni Hendrix ay agad niyang nireject ang tawag nito. Nagriring ulit ang cellphone niya, ngunit hindi na niya to pinansin pa. At dahil panay pa rin ang tawag ng lalaki sa kanya, pinatay niya ang kanyang cellphone at ibinalik sa kanyang bag. Bakit ayaw mong sagutin? Tanong ni Kay. Ayoko. Naiinis ako sa kanya. Ayoko kausapin siya. Umiling-iling na lamang si Kay dahil kahit na siya ay naguguluhan na rin sa sitwasyon. Ngayon lang niya nakitang nagkakaganitong kaibigan niya. Oras na ng uwian at sigurado na si Fatima na doon matutulog sa apartment. Sigurado ka ba talaga, Mars? Hindi mo ba mamimiss ang asawa mo? Nakangiting wika ni Kay. Alam ni Fatima na tinutokso na naman siya ng kanyang kaibigan, ngunit buo na talaga ang desisyon niya na hindi mo na uuwi sa mansyon. Habang naghihintay sila ng kanyang kaibigan sa sakay ng LRT, ay bigla niyang naalala ang kanyang cellphone. Pinatay niya pala ito kanina dahil ayaw niya makatanggap ng tawag mula kay Hendrix. Kinuha niya ito sa bag niya at binuksan. Wala namang text message mula sa bintata. Sa isip niya, baka nagsawa na rin yun sa kakatawag sa kanya kanina. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, ay biglang nagring na naman ang cellphone niya. Agad niya itong kinuha at tiningnan sa pag-aakalang si Hendrik ang tumatawag. Ngunit hindi niya kilala ang numerong nakatatak sa screen. Pinindot niya ang accept button dahil nagtataka rin siya kung sino ang tumatawag sa kanya. Hello, Ma'am Fatima? Si Mang Remy po to. Ma'am, uwi na po kayo kasi nag-aalala na po kami kay Sir Hendrix. Hindi kasi lumalabas ng kwarto simula kaninang umaga. Hindi rin siya kumain, ma'am. Natatakot lang po ako. Baka matulad siya noon na pinabayaan ng kanyang sarili dahil sa pag-iwan sa kanya ni Ma'am Jewel. Kayo naman po ang asawa niya. Kaya siguro po may magagawa po kayo. Nag-aalalang wika ni Aling Remy. Hindi alam ni Fatima kung bakit may number ang mayordama sa kanya. Pero siguro ngay nagtanong siya noon kay Hendrix. Napabuntong hininga siya dahil hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Gulong-gulo ang kanyang isip at hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya sa lalaki. Ngunit hindi rin niya maiwasang mag-alala rito dahil sa sinabi ni Aling Remy na hindi pa to kumain simula kaninang umaga. Kasi po manang, kalalabas ko lang po kasi ng trabaho. Kasama ko ngayon ang kaibigan kong si Kay dahil sa apartment lang muna ako matutulog. Tugon ni Fatima. Ma'am, umuwi na lang po muna kayo. Alam ko po nag-away kayo, ma'am. Pag-usapan niyo na lang po yun ni Sir Hendrix na maayos. Sorry po. Kung nanghihimasok na po ako sa inyo mag-asawa, ma'am.
Nag-aalala lang po kasi kami dito kay Sir eh. Mahinang wika ni Aling Remy. Naputo ng kanilang pag-uusap ng katulong dahil hinila na siya ni Kay para sumakay sa LRT. Habang nasa loob si Fatima, ay malalim ang kanyang iniisip. Nalilito siya kung ano talagang kanyang gagawin. Mars, sino pala yung tumawag sa'yo kanina? Tanong ni Kay. Si Manang Remy? Sinabi nitong hindi raw lumalabas ng kwartong amo niya at hindi raw to kumakain since kaninang umaga. Hala, ganun ba Mars? Puntahan mo na lang kasi. Umuwi ka na lang sa mansyon. Baka mapano pa yon. Hindi ka ba makukonsensya? Hindi siya umimik. Nagtalo ang kanyang isip at puso kasi nga nag-aalala siya sa binata. Ngunit ayaw niya muna tong kausapin dahil masama pa rin ang loob niya rito. Nang huminto ng LRT ay agad niya silang bumaba. Ngunit bigla niyang naisip, Mars, kailangan ko munang puntahan si Hendrix. Okay Mars, go ahead. At sana this time, magkasundo na kayo. Nakangiting tugon ni Kay. Nagmamadali si Fatima na sumakay ng kotse papuntang Loyola Heights. Halos sabihin na niya sa driver na bilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan para makarating kaagad siya sa mansyon ni Hendrix. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalala rito. Kaya masama naman ang kanyang loob. Usal niya sa sarili. Sana hindi siya abutin ng traffic sa daan at na makasapit kaagad siya sa bahay ng lalaki. Pagkatapos ng 20 minuto, ay nakarating na rin siya sa Loyola. Agad siyang bumaba ng taxi at tinungo ang malaking gate ng mansyon. Pinagbuksan siya na Aling Remy at bakas na bakas sa mukha nito ang labis na pag-alala. Ma'am, good evening po. Buti at dumating na po kayo ma'am. Magalang na bati na Mayordoma. Magandang gabi din po manang. Nasaan po si Hendrix? Tanong ni Fatima. Nasa kwarto pa rin po ma'am. Kahit ano pong tawag namin hindi po sumasagot eh. Hindi rin namin mahanap ang master key. Nanginginig na sabi ng katulong. Nagmamadaling umakyat si Fatima sa ikalawang palapag at binabay nito ang mahabang pasilyo papunta sa silid ng lalaki. Pagdating niya sa may pintuan, huminga muna siya na malalim bago mahinang kumatok. Hendrix, ako to. Buksan mo naman ang pinto, mag-usap tayo. Wala si Fatima na sagot na narinig. Muli na naman siyang kumatok. Hendrix please, buksan mo tong pinto. Ngunit wala pa rin siyang sagot na naririnig. Hindi niya alam kung anong ginagawa nito sa loob. Kinakabahan na siya kung napaano to, kaya kumatok na naman uli siya. Ayaw din naman niyang sirain ang lock dahil unang-una, wala naman siyang karapatan sa pamamahay ng binata. Hendrix, please, buksan mo naman ang pinto, mag-usap tayo. Wika ni Fatima ulit. Habang pilit pinipigilan ng luha nagbabadya sa kanyang mga mata. Umupo si Fatima sa gilid ng pintuan at nagbabaka sakali na baka maya't maya pagbubuksan din siya ng lalaki. Subalit hindi nangyari hanggang sa lumipas ang 30 minuto. Ma'am, nahanap ko na po ang master key. Natatarantang sigaw ni Aling Remy habang tumatakbo to papalapit sa kanya. Mabilis si Fatima ipinasok ang keyhole ang susi at dali-daling ipinihit ang doorknob. Nagmamadaling pumasok si Fatima at agad na tinawag ang pangalan ng lalaki. Hendrix! Hendrix! Nakita niya tong nakahiga sa kama at balot na balot ang katawan ng isang makapal na kumot. Hindi to nagbubukas ng aircon kaya nagtataka siya kung ano nangyari dito. Mabilis na tong nilapitan at hinawi ang kumot na nakatakip sa kanya. Hendrix! Oh God! Ang taas ng lagnat mo! Manang, please kumuha po kayo ng isang towel at isang planggana na may maligamgam na tubig. Bilisan niyo po. Natatarantang utos si Fatima sa katulong. Mabilis namang tumalima si Aling Remy, habang siya naman ay agad na kumuha ng gamot sa medicine cabinet. Kumuha siya ng isang basong tubig at ipinainom niya yon kay Hendrix. Patuloy pa rin sa pag-chill ang lalaki, habang ang mga mata nito'y nakapikit. Mataas nga ang lagnat nito, kaya hindi ni Fatima na maiwasang mag-alala. Bigla niyang sinisi ang kanyang sarili dahil hindi niya sinagot ang tawag nito kaninang tanghali. Siguro nga'y masama ng pakiramdam nito kanina, kaya siya nito tinawagan. Ngunit dahil nagmatigas siya, hindi niya nagawang sagutin ang mga tawag nito. Napakagaga mo, Fatima! Galit na usal niya sa kanyang sarili. Kumuha siya ng maraming mga kumot at ibinalot kay Hendrix.
Ngunit giniginaw pa rin to, kaya wala siyang ibang maisip na paraan kundi ang yakapin to. Hendrix, I'm sorry. Emosyonal na wika niya habang buong higpit siyang nakayakap dito. Maya-maya'y dumating na si Aling Remy, dalang isang palanggana na may maligamgam na tubig. Kinuha ni Fatima ang basahan at simulan niyang bigyan ng tepid sponge bath ang binata. Ma'am, may uutos pa po ba kayo? Magalang na tanong ni Aling Remy. Wala na po manang, salamat po. Na makaalis na ang katulong, ay pinagpatuloy niyang sponge bathing kay Hendrix, ngunit ginaginaw pa rin to. Basang-basa ng pawis ang pang-itaas na damit nito, kaya kailangan niya tong palitan. Kumuha siya ng cotton t-shirt na closet at pagkatapos binihisan niya ang binata. Medyo humupa na rin ang lagnat nito, ngunit patuloy pa rin itong nilalamig, gayong nakapatay naman ang aircon. At kahit makapal na kumot ng ibinalot sa buo nitong katawan, patuloy pa rin itong giniginaw, kaya muli niya itong niyakap. Pawis na ang katawan ni Fatima, dahil napakainit talaga sa loob ng kwarto, lalo na kapag walang aircon. Mas lalo pa siyang nainitan kasi nakayupo siya sa binata, ngunit kailangan na lang niyang tiisin basta't gumaling lang to. Hindi niya alam na nakatulog pala siya habang nakayakap sa binata. At nang si Fatima ay magising, ay naliligo na siya ng pawis, gayon din si Hendrix. Buti na lang at hindi na to giniginaw at tuluyan na rin humupa ang lagnat nito. Dahan-dahan siyang tumayo at kumuha ulit ng t-shirt sa closet. Binihisan uli niya to at pagkatapos ay siya naman ang nagpalit ng damit. Bigla niyang naalalang sinabi ni Aling Remy na hindi pa to kumakain simula kaninang umaga, kaya sigurado siyang nagugutom na to. Kaya tahimik siyang lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan papunta sa kusina. Nakita na doon ang kanyang katulong na nagluluto ng pagkain. Ma'am, kamusta na po si sir? Tanong nito. Medyo okay na po manang. Lulutuan ko muna po siya ng chicken soup para makahigo po siya na mainit na sabaw. Tumango lang sa Aling Remy at inihanda ang mga kakailanganin niya sa pagluluto. Ako na lang po ang gagawa, ma'am. Nangingiming sabi nito. Okay lang po manang, ako na lang po. Nakangiti niyang tugon. Pagkaraan ng ilang minuto, ay natapos na rin si Fatima sa kanyang recipe. Pinalamig niya to saglit at pagkatapos inilagay niya to sa isang mangkok at ipinatong sa tray. Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan papunta sa silid na kinaroroonan ni Hendrix. Pinihit niya ang doorknob at tahimik na pumasok. Natutulog pa rin ang binata, ngunit para may sinasabi to. Hindi nga lang malinaw sa kanya, kaya lumapit siya dito. Please, wag mo kong iwan. Paulit-ulit na sinasambit yon ng binata, ngunit hindi naman ni Fatima natitiyak kung para sa kanya yon dahil wala naman tong pangalan na binanggit. Tiningnan lang niya ang binata habang nakapikit tong nagsasalita. Maya-maya unti-unting bumuka ang mga mata nito. Fatima, nandito ka. Mahina nitong sabi. Hinawakan pa nga nito ang kamay niya at bahagyang pinisil. May kung ano man ang humaplo sa puso ni Fatima na magtama ang kanilang mga mata. Pero agad naman siyang nag-iwas ng tingin dahil hindi niya kaya makipagtitigan dito. Hendrix, kumain ka muna. Nagluto ko ng chicken soup. Sabi ni Manang Remy hindi ko raw kumain since kaninang umaga. Wika niya at pagkatapos inalalayo niya tong bumangon. Kinuha niya ang mangkok na inilagay niya sa bedside table at sinimulan niyang subuan ng binata. Nako-conscious naman siya dahil titig na titig si Hendrix sa kanya habang sinusubuan niya to. Para siya matutunaw sa mga titig na iyon at patuloy na kumakabog ang puso niya at nang matapos na to ay agad namang inabot niya ang baso ng tubig at pinainom yon sa binata. Fatima, thank you. Wika ni Hendrix. Bahagya lang si Fatima ng ngumiti at saka siya tumayo at naghanap na naman ng t-shirt sa closet dahil pinagpapawisan na naman to. Nagpalit ka muna ng damit kasi pinagpapawisan ka na naman. Fatima, pwede ba pakibukas ng aircon? Masyado na kasing mainit eh. Wika ni Hendrix. Maayos na bang pakiramdam mo? Tanong niya habang inilagay ang kamay niya sa noo ng lalaki. Nang matiyak ni Fatima na wala na tong lagnat, ay agad na niyang binuksan ng aircon.
Ilaligpit ko lang tong pinagkainan mo. Sabi niya. Akmang lalabas na sana siya, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Please, dito ka lang Fatima. Masuyo ni Hendrix na wika. Hindi ni Fatima alam kung bakit agad naman niyang pinagbigyan ng kahilingan ng binata. At nang sabihin nito sa kanya na tumabi siya ritong maupo sa kama, ay agad naman siyang tumalima. Galit ka pa ba sa akin Fatima? Tanong ni Hendrix. Hindi agad siya nakasagot dahil hindi naman niya alam kung paano sasabihin na ang galit niya ay napalitan na ng sobrang pag-aalala na malaman niyang nilalagnat to kanina. Alam niya naghihintay ng sagot ang lalaki dahil matamantong nakatingin sa kanya na para bang binabasa nito kung anong nasa isip niya. Fatima? Ha? Hindi. Ewan? Nauutan niyang tugon. Bahagyang ngumiti ang lalaki dahil sa ekspresyon ng kanyang muka. Pagkatapos ay sumeryoso tong bigla. Sorry Fatima, hindi ko nagawang pigilan ang emosyon ko kagabi. Galit ako na makita kitang nakikipagsayaw sa iba. Ayoko lang taga na mahanapan ka ng butas at mapulaan ka ng mga tao, lalo na't ang alam nila ay asawa kita. Pagpapaliwanag ni Hendrix. Bahagyang kumunot ang kanyang noo dahil hindi niya magets kung anong ibig sabihin ng lalaki. Pagkatapos ay narinig niyang huminga to na malalim. Siguro nga ay nakita mo kanina nag-viral na video sa Facebook, di ba? Yun ang ibig kong sabihin, Fatima. Ayoko mapintasan ka ng kahit na sino man dahil alam ng mga taong daladala mong apelyido sa Avedra. Hindi mo lang alam na maraming mga matang nakabantay sa'yo. Kaya pala may kumuha ng video na nakikipagsayaw ko kay... Hindi niya na ituloy ang pagbanggit ng pangalan ng lalaking nakasayaw niya kagabi dahil nakita niyang unti-unti na namang nangangasim ang mukha ng lalaki. Ngunit bakit biglang nawala ang post na yon? Curious na tanong niya. Kaibigan ni Daddy ang isa sa mga staff ng Facebook company, kaya pinakausapan ko siya na iban ang video post na yon at i-block permanently yung user account. I'm sorry Fatima, dahil sa akin kaya gumulo yung buhay mo. I'm really sorry. Malungkot na wika ni Hendrix. Natouch naman si Fatima sa sinabi ng lalaki. Ngunit may kasalanan din naman siyang nagawa. Kung hindi lang sana siya nakipagsayo kay Adrian, siguro hindi sila mag-aaway ni Hendrix kagabi. At siguro, hindi rin to lalagnatin. Ngunit dahil din sa emosyon na hindi niya napigilan, dahil nga masaya-masaya to habang nakikipagsayaw sa kaibigan nitong si Zaza, kaya hindi na rin niyang nagawang tumanggi pa nang alukin siya ng sayaw ni Adrian. At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.